Matapos ang 7 taon ng walang tigil na pambubuli at pang-aabuso, dumanas ng matinding kahihiyan si Rudeus nang isabit siyang walang saplot noong graduation niya, kaya naman ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nakakulong sa isolation. Araw-araw siyang tinutulungan ng kanyang kapatid na makayanan ang problema niya sa kanyang maliit na sandata. Pero kahit ang sarili niyang mga magulang ay hindi siya mapilit na lumabas ng kwarto. Sa loob ng... Bago tayo magsimula, shoutout sa inyo Nicolas Serna from Zamboanga City, Julieta from Sulu, maraming salamat sa suporta. Love you po ate, God bless. Ang 20 taon, naging palamunin lang siya at punong-puno ng puot sa kanyang miserable na buhay. Para siyang electric fan na sira ang switch, nakapako lang sa isang sulok at walang direksyon. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang kanyang pagiging agresibo, kaya isang gabi, habang nag-insayo siya para sa tinatawag niyang Gunner Olympics, nawalan na ng pasensya ang kanyang mga magulang. Kumuha sila ng mga lalaking sa pilitang pumasok sa kanyang maduming lungga. At kahit anong palag ng matandang taba na ito, mabilis siyang napatumba at kinaladkad palabas ng bahay dahil pati ang sarili niyang pamilya ay ayaw na siyang makita. Habang naglalakad sa kalsada, namataan niya ang sikat na trucker na tila may misyong gumawa ng 3 bagong isekai protagonist. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpakitang gilas siya at iniligtas ang mga kabataan kapalit ng kanyang sariling buhay. Habang nagdidilim ang paningin at naririnig ang mga boses sa kanyang isipan, isa lang ang naging huling hiling niya, ang wag sanang mamatay na virgin. Pagdilat ng kanyang mga mata, nagulat siya na buhay pa siya. Pero ang bumungad sa kanya ay isang tatay na pilit siyang hinahalikan, habang karga naman siya ng isang magandang babaeng may malaking hinaharap. Dito niya napagtanto na na-reincarnate siya bilang isang sanggol. Habang lumilipas ang mga buwan, ginugol niya ang oras sa paghahanap ng mga pinakamagandang taguan sa bago niyang tahanan. Isang araw, nang masilip ni Rudeus ang labas, nakita niya si Paul na naglalaro ng kanyang espada. Sobrang gulat, nawalan siya ng balanse at nahulog. Dali-daling tumakbo ang kanyang nanay na si Zenith para i-check kung ayos lang siya, pero napansin ng katulong nilang si Lilia na hindi man lang umiyak ang bata. Ginamitan siya ni Zenith ng healing spell para mawala ang sakit. At dito napaisip si Rudeus kung nasa loob ba siya ng isang mental hospital dahil sa mga kakaibang nangyayari sa paligid niya. Pero nang makita niya ang mahiwagang liwanag, agad siyang namaha sa kapangyarihan ng magic. Pagkalipas ng 1 taon, marunong na siyang magbasa ng mag-isa at nalaman na niya ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa mahika. Dahil gusto na niyang subukan ito, sinubukan ni Rudeus na mag-cast ng isang water spell. Sa pagdaloy ng mana sa kanyang mga ugat, nakagawa siya ng isang malaking patak ng tubig. Sinubukan niya ulit at nag-concentrate ng maigi hanggang sa makagawa siya ng isang water bolt. Dahil hindi siya gumamit ng incantation o dasal, nawalan siya ng balanse at dahil naubos ang kanyang enerhiya, tuluyan siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, akala ng lahat ay naihilang siya sa kanyang salawal. Pero sa mga sumunod na linggo, lalong lumakas ang kanyang magical power at napansin niyang lumalaki ang kanyang mana reserve. Nagtataka pa rin siya kung bakit nakakagamit siya ng spell nang hindi nagsasalita, habang gabi-gabi naman niyang naririnig ang kanyang mga magulang na may pinaplano para sa kanya. Pakiramdam ni Rudeus ay unique siya, kaya sinubukan niyang mag-cast ng intermediate water magic na nagresulta sa makapal na fog sa buong paligid. Akala ni Paul ay may halimaw na umatake sa kanilang bahay, pero nang makita ni Zenith ang magic book, tinanong niya kung binasa ba ito ni Rudeus ng malakas. Kahit hihingi na sana ng paumanhin ang bata, tuwang-tuwa si Zenith dahil ang tingin niya sa kanyang anak ay isang genius at gusto nitong kumuha ng tutor para maging isang magaling na mage si Rudeus. Pero hirit ni Paul, gusto niyang maging swordsman ang bata. Para matapos ang debate, iminungkahi ni Lilia na magic sa umaga at swordsmanship naman sa hapon. Matapos ang ilang araw, dumating ang isang babaeng ang pangalan ay Roxy Migurdia para maging magic tutor niya. Napansin agad ni Rudeus na flat pa sa kalsada ang dibdib nito. Akala mo tuloy likod na hinarapan lang. Sa simula ng kanilang training, ipinaliwanag ni Roxy ang iba, ibang uri ng magic, para ipakita ang kanyang galing. Gumamit siya ng incantation at nagpakawala ng water ball sa isang puno na naghati rito sa dalawa. Nang sabihin ni Rudeus na pinaghirapan ni Zenith na palakihin ang punong iyon, agad itong pinagaling ni Roxy gamit ang healing spell. Noong turn na ni Rudeus, nagcast siya ng spell, pero dahil sa hangin ay bahagyang nalantad ang underwear ni Roxy. Nice. Nagpalabas si Rudeus ng water ball at napansin ni Roxy na hindi tinapos ng bata ang incantation. Sinabi ni Rudeus na madalas niyang nilalaktawan ang parteng iyon, kaya napagtanto ni Roxy na sulit pala itong itrain. Sa susunod na taon, bihasa na si Rudeus sa fire at wind magic at masaya siya sa kanyang improvement. Pero sa swordsmanship training, kabaligtaran ang nangyayari.
dahil kahit na kayang hatiin ng kanyang tatay ang puno gamit ang kahoy na espada, nanginginig lang ang buong katawan ni Rudeus sa tuwing susubukan niya. Isang araw, habang pinapanood ang dalawang batang naglalaro, biglang bumalik ang kanyang mga traumatikong alaala, kaya napilitan siyang magtago sa likod ng pader. Noong 5 taon na siya, nagkaroon ng malaking handaan ang pamilya at nag-perform pa ang kanyang walang hiyang tatay para sa kanila. Binigyan din siya ni Roxy ng sariling regalo na isang magic stone na nagpapalakas ng mana. Sinabi ni Roxy na naturo na niya ang lahat ng alam niya at graduation na ni Rudeus kinabukasan. Hindi makatulog si Rudeus nung gabing iyon dahil naalala niya kung paano siya binubuli dati dahil sa kanyang mushroom dick. At ramdam niyang daladala pa rin niya ang trauma ng nakaraan. Kahit nangarap siyang magkaroon ng superhuman powers para maging matapang, hindi pa rin niya maalis ang takot sa kanyang puso. Kinabukasan, sinabi ni Roxy na lalabas sila ng baryo para sa kanyang huling exam. Nakita ni Roxy ang takot sa bata kaya isinakay niya ito sa kabayo. Habang papaalis sila, sobrang takot ang naramdaman ni Rudeus. Pero nang makarating sila sa mga bukid, napagtanto niyang wala namang pumapansin sa kanyang mukha. Sa gitna ng kapatagan, sinabi ni Roxy na gagamit siya ng Saint Level Water Magic, pero isang beses lang niya ito ipakikita. Nagcast siya ng spell at dahil sa Magic Stone, biglang nagdilim ang langit. Tinawag ni Roxy ang cumulonimbus, na nagresulta sa isang malakas na bagyo na muntik nang tumangay kay Rudeus at tinamaan pa ng kidlat ang kanilang kabayo. Buti na lang at mabilis itong nagamot ni Roxy gamit ang healing spell. Pinakiusapan ni Roxy ang bata na huwag itong sasabihin sa iba at nangako naman si Rudeus na hindi niya ipagkakalat na mas empty pa ang utak ni Roxy kaysa sa kanyang dibdib. Iniwas ni Rudeus ang kanyang sariling magic stone at gumawa si Roxy ng earth barrier bago nagsimulang mag-cast si Rudeus ng spell. Nagkaroon ng makapal na ulap at ulan, at matapos ang lahat, kinausap siya ni Roxy at sinabi ni Roxy kay Rudeus na opisyal na siyang isang Saint Level Water Mage at binati siya nito bago pa man dumating ang bukang liwayway ng susunod na araw. Bilang isang alaala, binigyan siya ni Roxy ng isang kwintas na nagsisilbing anting-anting mula sa kanyang bayan kaya naman nangako si Rudeus na iingatan niya ito bago tuluyang umalis ang kanyang guro. Lingid sa kaalaman ni Roxy, siya ang unang taong naglabas kay Rudeus sa kanyang lungga at tumulong sa kanya na malampasan ang mga takot at trauma na matagal na niyang pasan. Pero sa kasamaang palad, ang manyak na bata ay may naitagong underwear ni Roxy na nahanap niya kinabukasan, habang ang kanyang walang hiyang ama naman ay abala na naman sa pakikipagromansahan sa kanyang asawa. Nang humirit si Rudeus na gusto niyang maglaro sa labas, nagtaka si Paul kung bakit tila naging normal na bata na ang kanyang anak. Habang buhat-buhat siya, pinayuhan siya ni Paul na maging mabait sa ibang tao at sinabing ang lakas ng isang lalaki ay hindi ginagamit para mang-api. Sumang-ayon naman si Rudeus at nagbiro pa na ang lakas daw ng lalaki ay para sa paggawa ng bata, kaya napakamot na lang ng ulo si Paul at nagtaka kung anong klasing bata ba itong anak niya. Habang naglilibot sa baryo, namangha si Rudeus sa ganda ng paligid hanggang sa makita niya ang 3 paslit na binubuli ang isang bata dahil mukha raw itong demonyo. Nang akmang babatuhin na ng matabang bata ang biktima, mabilis na kumilos si Rudeus at pinatalsik ang bata gamit ang magic. Tinawag niya silang mga walang kwenta dahil pinagtutulungan nila ang isang bata na nag-iisa. Kahit pinagbabato siya ng putik, mabilis niyang naiwasan ang mga ito at muling nagpakawala ng atake hanggang sa tuluyang tumakas ang mga bully. Nang lapitan niya ang bata para kumustahin, napansin ni Rudeus na napakaganda nito kaya bigla siyang napaisip kung nagbabago na ba ang kanyang hilig sa kapwa lalaki. Dahil madumi ang bata, gumamit siya ng water ball para basain ito ng maligamgam na tubig at pigilan itong tumakbo. Naalala niya ang babala ni Roxy tungkol sa mga demonyong may berdeng buhok. Pero dahil wala namang pulang bato sa noo ang bata, inisip niya na normal na tao lang ito. Pinatuyo niya ang buhok nito gamit ang wind magic at doon niya nalaman na isa itong half-elf bago ito biglang naiyak. Habang naglalakad sa bukid, tinanong siya ng bata kung bakit niya ito iniligtas at sinabi ni Rudeus na turo ng tatay niya na protektahan ang mahihina at itinuring na niya itong kaibigan. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Sylph na para kay Rudeus ay tunog espiritu ng hangin. Habang nasa isang bangin, nakiusap si Sylph na turuan siya ng water magic. Kaya kahit alam ni Rudeus na kailangang dumaan sa mahabang dasal o incantation, pumayag pa rin siyang turuan ng bata. Bakit nga ba mahilig sa magic ang mga bata? Kasi gusto nilang mag-disappear ang kanilang mga assignments, pero ang lumalabas ay stress ng kanilang mga magulang. Pagka-uwi ni Rudeus nung hapon, sinalubong siya ni Paul na galit dahil nalaman nitong binugbog niya ang anak ng kapitbahay.
Nang magpaliwanag si Rodeos, pinilit siya ni Paul na magsorry. Pero hindi nagpatinag ang bata at sinabing hindi siya magpapa-intimidate. Sinabihan pa niya si Paul ng hindi maganda, kaya naman nabatukan siya ng kanyang ama. Sa kabila nito, nanatiling matapang si Rodeos at nanindigan na hindi siya hihingi ng paumanhin, dahil parang hinayaan na rin niyang mabuli ulit ang kaibigan niya sa susunod. Dito natauhan si Paul at humingi ng tawad sa anak bago itinanong ang totoong nangyari. Pagpasok nila sa loob, naisip ni Paul na naging mahigpit lang siya dahil gusto niyang maranasan na maging isang tunay na tatay kahit minsan. Dumating ang tag-init at bumalik si Rodeo sa kanyang sword training pero mabilis siyang napagod hanggang sa dumating si Sylph. Sa kanilang magic training, napansin ni Rodeos na lumakas ang mana ni Sylph sa loob ng ilang buwan. Nang turuan niya itong gumawa ng maligamgam na tubig, nakiusap si Sylph na turuan din siya kung paano gumamit ng magic nang hindi nagsasalita dahil hindi matanggihan ni Rodeos ang magandang mukha ni Sylph. Ipinaliwanag niya na kailangan lang nitong isipin ang spell sa kanyang isipan. Noong una ay akala ni Rodeos na hindi ito magagawa ni Sylph at siya lang ang special pero laking gulat niya nang makapaglabas ng water ball ang bata nang walang sinasabing anuman. Medyo nalungkot si Rodeos pero tuwang-tuwa naman ang kanyang nag-iisang kaibigan. Anong tawag sa batang mabilis matuto ng magic? Di manang air. Habang nakahiga sila sa damuhan dahil sa pagod, tinitigan ni Rodeos ang mukha ni Sylph at naisip na sayang dahil lalaki ito. Paglipas ng isang buwan, nalaman ng pamilya na buntis ang kanyang nanay na si Zenith at lahat sila ay masaya sa balita. Pero makalipas ang ilang araw, nagulat ang lahat ng aminin din ng katulong nilang si Lilia na siya rin ay nagdadalang tao. Nagtataka ang lahat kung sino ang ama ng batang dinadala ni Lilia. Pero dahil hindi naman ito lumalabas ng bahay, mabilis nilang napagtanto na walang ibang salarin kundi ang ulo ng pamilya na si Paul. Para itong isang episode ng Face to Face kung saan huli sa akto ang lalaki at dahil umamin si Paul, isang malutong na sampal ang natanggap niya mula kay Zenith. Sa isip ni Rodeos, ang kanyang ama ang pinakamababang uri ng nilalang na nakilala niya. Pero kahit papaano ay nagpapasalamat siya na hindi ito yung tipong bibili lang ng gatas tapos hindi na babalik. Nang dumating ang taglamig, parang nilayuan ng swerte ang kanilang tahanan dahil balot ng lungkot ang pamilya. Tinanong ni Zenith si Lilia kung ano ang plano nito at sinabi ng katulong na aalis siya matapos tulungang manganak ang amo. Pero dahil aabutin ng isang buwan ang biyahe pabalik sa kanila, nag-alala si Zenith kung paano makakaligtas ang isang babaeng may bitbit na bagong silang nasanggol sa gitna ng niebe. Subukan man ni Paul na sumingit sa usapan, agad siyang pinatahimik ni Zenith. Dito na pumasok si Rodeos para ayusin ang gulo. Naisip niya na baka mamatay lang sa lamig si Lilia kaya gumawa siya ng paraan para kampihan ito ni Zenith. Nagtanong si Rodeos kung kaya bang humindi ni Lilia sa kanyang ama at pinalabas niya na tinakot lang ng bastos na loser na ito ang kanilang katulong. Akala mo tuloy may grand reveal sa isang teleserye nang mapagtanto ni Zenith na baka nga biktima lang si Lilia. Kahit itinanggi ito ng babae, inisip ni Zenith na natatakot lang itong umamin dahil amo niya si Paul. Habang pinagagalitan si Paul, sinabi ni Rodeos na ayaw niya may mangyaring masama sa magiging kapatid niya. Dahil sa awa at bugso ng damdamin, pumayag na rin si Zenith na manatili si Lilia bilang bahagi ng kanilang pamilya. Alam niyo ba kung bakit laging may dalang payong ang mga babae kapag umuulan? Kasi ayaw nilang mabasa ang kanilang kilay is life. Pero dito kay Zenith, ang kailangan niya ay pasensyang kasing haba ng prosesyon para mapatawad ang asawa niya. Kinabukasan, habang nag-insayo sila, ibinuhos ni Paul ang lahat ng kanyang inis kay Rodeos. Pero binuweltahan siya ng bata na huwag ibuntun sa kanya ang galit dahil siya naman ang nagkamali. Pinapanood sila ni Lilia at naalala nito kung paano siya naakit kay Paul dahil sa dalas ng plot development ng mag-asawa tuwing gabi na naririnig niya sa kabilang kwarto. Inamin din ni Lilia sa sarili na dati ay natatakot siya kay Rodeos dahil simula nung baby pa ito ay tila isang manyak na nakatitig sa kanyang hinaharap. Pero dahil iniligtas siya nito, nangako si Lilia na pagsisilbihan niya si Rodeos habang buhay at ganoon din ang gagawin ng kanyang magiging anak. Nang may panganak na ang dalawang sanggol, sinubukan ni Paul na magpatawa sa harap ng mga bata pero inisip lang ni Rodeos kung mas matalino pa ba ang tatay niya sa isang grade schooler. Nagkwento rin si Lilia na dati silang magkasama ni Paul sa training hanggang sa pasukin siya nito sa kwarto isang gabi. Kahit tingin ni Rodeos ay basura ang ugali ng tatay niya, nirerespeto niya ito pagdating sa lakas dahil master nito ang 3 klase ng sword styles. Sa kanilang spar, sinalag ni Rodeos ang atake ni Paul at sinipa ito bilang ganti sa kanyang pambabae. Sinabihan pa niya si Paul na huwag tumitig sa dibdib ni Lilia dahil baka tuluyan na siyang hiwalayan ni Zenith. Nagbiro naman si Paul kung naghihintay na rin ba si Rodeos na makagawa ng sariling plot kasama si Sylphie. Pagkatapos noon,
Iminungkahi ni Paul na mag-enroll si Rodeo sa isang paaralan, pero naisip niya na masyadong matalino ang kanyang anak para sa mga batang kasing edad nito. Isang hapon habang nakaupo sa ilalim ng puno, napagtanto ni Rodeos na may malaking talento si Sylvie sa magic at baka malampasan pa siya nito balang araw. Nang lapitan siya ni Sylvie at malaman na balak niyang umalis ng baryo, biglang naiyak ang bata at nakiusap na huwag siyang iwan. Dahil dito, nangako si Rodeos na hindi siya aalis at dito na lang tatanda sa kanilang nayon. Isang gabi, biglang pumasok si Paul sa kanyang kwarto at may bitbit na sulat mula kay Roxy. Nakalagay doon ang rekomendasyon para makapasok si Rodeos sa Ranoa Magic University. Sa kanilang almusal makalipas ang ilang araw, sinabi ni Rodeos na gusto niya mag-aral sa universidad pero kailangan muna niya magtrabaho para mabayaran din ang pag-aaral ni Sylvie. Pumayag si Paul na tulungan siyang makahanap ng trabaho. Habang nag-insayo sila muli, isang karwahe ang dumating at bumaba ang isang maskuladong babae na may malalaking dodgeballs sa dibdib. Siya si Ghislaine, isang beast person. Pinagkatiwala ni Zenith ang kanyang anak sa kanya, habang sinabi naman ni Lilia na mamimiss nila si Rodeos. Dito na naguluhan ang bata at nalaman niyang balak pala siyang ilayo ng kanyang ama kay Sylvie para matuto itong mag-isa. Nag-away ang mag-ama at gumamit si Rodeos ng fireball pero mabilis itong naitaboy ni Paul. Gumamit din si Rodeos ng wind magic para makalayo at nilubog ang paa ni Paul sa putik. Pero mas mabilis ang kanyang ama na sumugod muli. Anong tawag sa amang inilalayo ang anak sa kanyang nililigawan? Dad Astig. Kahit anong gawin ni Rodeos na pagpari sa espada, seryoso si Paul na patumbahin siya para sa kanyang sariling ikabubuti. Tuluyan ng pinatumba ni Paul ang kanyang sariling anak hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagmulat ng mga mata ni Rodeos, nagulat siya dahil nasa loob na siya ng isang umaandar na karwahe at ang bumungad sa kanya ay ang seryosong mukha ni Ghislaine. Nagpakilala ang bata at diretso siyang sinabihan ng babae na simula sa araw na iyon ay magtatrabaho na sila ng magkasama. Sinubukan ni Rodeos na magpaliwanag na baka may maling akala lang, pero binato siya ni Ghislaine ng isang sulat. Dahil hindi marunong magbasa ang maskuladong babae, pinabasa niya ito ng malakas kay Rodeos. Dito na diskubre ng bata ang tuso at walang hiyang plano ng kanyang tatay, binigyan siya nito ng trabaho bilang tutor ng isang 9 na taong gulang na batang nobot. Nalaman din niya na si Ghislaine pala ang bodyguard at sword instructor ng pamilyang pupuntahan nila. Masakit para kay Rodeos na malaman na hanggang edad na 12 ay hindi siya pwedeng magpadala ng sulat kay Sylvie. Daig pa ni Paul ang strict na landlord, pati ang puso ng anak ay ni-lockdown ang walang pasabi. Pagdating sa lungsod, napansin ni Rodeos na lahat ng mga katulong doon ay mga biskin o may katangiang hayop. Isang matabang lalaki ang naghain sa kanya ng grape juice bago dumating ang amo ng bahay. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Philip, ang mayor ng lungsod at pinsan ni Paul. Napagtanto ni Rodeos na ang kanyang scoundrel na ama ay may malalakas palang koneksyon sa mga alta sosyedad. Nang tanungin ni Philip kung magkano ang magiging bayad sa kanya, sinabi ni Rodeos na sapat lang para makapag-enroll siya sa Magic University. Dahil dito, dinala siya ni Philip sa kwarto ng kanyang anak na si Eris. Babala ng tatay, medyo matigas ang ulo ng bata at pili lang ang kinakausap nito. Pagpasok sa kwarto, tila nanginig ang buong katawan ni Rodeos nang makita si Eris, pero nagpakilala pa rin siya ng maayos. Ang sagot lang sa kanya ng bata ay bakit daw ang pangit-pangit niya. Grabe ang batang ito, hindi man lang marunong mag-filter. Alam niyo ba kung bakit laging bitbit ng mga bida ang kanilang anting-anting? Kasi ayaw nilang matulad kay Rodeos na anting-anting lang ang tingin ni Eris as in anting-anting na pangit. Hindi nagustuhan ni Rodeos ang panlalait. Pero nang subukan niyang sumagot, agad siyang sinampal ni Eris. Mas lalong nagalit ang bata, pinatungan si Rodeos sa sahig at pinagsasapak ang kanyang mukha. Wala nang nagawa si Rodeos kundi gamitan ito ng wind magic para mapatalsik ang nutcase na batang ito bago siya mabilis na tumakas at nagtago sa ilalim ng lamesa. Para sa kanya, isang ganap na kriminal ang batang ito. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik siya sa lounge at sinabihan si Philip na hindi siya susuko. Iminungkahi ni Rodeos na magpanggap silang kinidnap para lokohin si Eris at mapilit itong mag-aral. Noong hating gabi, nagising si Rodeos sa loob ng isang kahoy na kahon at inisip na nagsisimula na ang kanilang palabas. Akala niya ay ililigtas niya lang si Eris gamit ang kanyang talino para makuha ang respeto nito. Sinunog niya ang mga lubid gamit ang fire spell at sinabihan si Eris na kailangan nilang tumakas. Pero nagbago ang lahat nang sipain ng isang lalaki ang pinto. Akala ni Rodeos ay pang-Oscar ang acting nito
hanggang sa tadyakan ng lalaki si Eris sa pader at apakan ang ulo ng bata. Dito naramdaman ni Rodeos na lumampas na ito sa plano nila dahil nawalan na ng malay si Eris sa tindi ng bugbog. Sinapak din si Rodeos ng lalaki at tinawag na bastos na bata. Dahil nakokonsensya, ginamitan ni Rodeos ng healing magic si Eris para magkamalay ito. Tinunaw niya ang pader para makalabas sila. Pero bago tumakas ay pinangako muna niya kay Eris na dapat maging mabuting bata na ito mula ngayon. Hinabol sila ng mga kidnapper, kaya hinarangan ni Rodeos ang pinto ng mga matutulis na spikes, pero alam nilang hindi ito magtatagal. Anong tawag sa magnanakaw na mahilig sa kape? Eddie, hold up Uchino. Sa isang eskinita, muling ginamot ni Rodeos si Eris, pero ang pasaway na bata ay nagsisigaw pa rin na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Akma na sanang iiwan ni Rodeos ang bata, pero sumunod din ito at pumayag na sa kasunduan. Habang naglalakad, nalaman ni Rodeos na hindi pala marunong magbasa si Eris kaya pala ito naging ganito, ka-wild. Habang pabalik na sila sa bayan, akala ni Rodeos ay ligtas na sila dahil inaantok na ang bata sa pagod. Pero laking gulat niya nang biglang lumitaw sa harap nila ang matabang butler na si Thomas ang naghain ng juice kanina. Biglang dinakip ng mga kasama nito si Eris. Mabilis na gumawa si Rodeos ng earthwall para harangan sila at naghanda ng fireball. Inalok siya ng mga kidnapper na sumali sa kanila para sa pera. Pero sinabi ni Rodeos na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pilak. Itinutok niya ang fireball sa langit at pinasabog ito bilang signal flare para kay Ghislaine. Habang sumusugod si Rodeos, nagpalabas siya ng mga spikes at mahika para guluhin ang mga kalaban. Hanggang sa nasalo niya si Eris bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Sinalag ng pangalawang kidnapper ang mga spike ni Rodeos sa gitna ng makapal na usok. Dahil desperadong makatakas, mabilis na lumayo ang bata habang nagpapaulan ng mga fireball para matrap ang paa ng kalaban. Pero tila baliwala lang ito sa kidnapper. Dahil hinati lang nito ang mga apoy at inihagis ang kanyang espada gamit ang North God style. Akala ni Rodeos ay katapusan na niya at magiging isekai protagonist na naman siya sa kabilang buhay. Pero biglang sumulpot si Ghislaine. Sa isang iglap, nawasak ang lumilipad na talim at bago pa man makapikit ang mga kalaban, ay tumba na silang lahat. Tulalang pinanood ni Rodeos ang madugong eksena habang nanginginig ang buong katawan. Pagdating ng umaga sa mansyon, itinapon ni Ghislaine ang traitor na si Thomas sa paanan ni Philip. Agad itong ipinakulong ng mayor nang mapagtantong ito ang utak ng pagdukot. Habang pabalik na si Eris sa loob, nakaramdam si Rodeos ng matinding hiya at inisip na isa siyang failure dahil muntik na siyang mamatay. Pero bago siya tuluyang makalayo, pinatigil siya ni Eris at binigyan ng special permission na tawagin siya sa kanyang pangalan. Dito napagtanto ni Rodeos na tanggap na siya nito bilang guro. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Philip na ang mga Greyrat bloodline ay mainit sa mata ng politika dahil sa kanilang lakas at koneksyon. Sinabihan niya si Rodeos na manahimik tungkol sa totoong nangyari dahil si Ghislaine ang kukuha ng lahat ng credit para sa rescue mission. Maya-maya pa ay dumating ang asawa ni Philip na si Hilda, pero deadma lang ito sa shitty face ni Rodeos. Bigla namang nabulabog ang lahat nang pumasok ang lolo ni Eris na si Sauros. Sobrang lakas ng boses nito na parang laging naka-megaphone. Nang malamang nagsisinungaling si Philip tungkol sa pagliligtas kay Eris, isang malutong na suntok ang natanggap nito mula sa kanyang ama. Pero matapos ang gulo, ipinag-utos ni Sauros na turuan ni Rodeos si Eris ng magic. Lumipas ang mga linggo at naging rutina ni Rodeos ang makisabay sa pagkain at makipag-sparring kay Eris, habang si Ghislaine naman ay sumisigaw ng mga instructions sa gilid. Anong tawag sa tutor na laging nasasaktan sa training? Eddie, Teacher Aray. Kahit nakakakas na si Eris ng fireball, problema pa rin ni Rodeos ang pagtuturo dito ng math at pagbabasa dahil laging tumatakas ang pasaway na bata. Sa sobrang stress, nakiusap si Rodeos kay Ghislaine na tulungan siyang gumawa ng strategy. Dito ikinuwento ni Ghislaine ang kanyang nakaraan bilang miyembro ng Fangs of the Black Wolf. Sinabi niya na muntik na siyang mamatay sa gutom noon dahil hindi siya marunong mag-math kaya hindi niya alam kung paano bumili ng sapat na pagkain. Dahil sa kwentong ito, na-inspire si Eris na mag-aral na rin sa wakas. Pero sa sword training, walang awa si Eris at bugbog, sarado pa rin si Rodeos. Sinabihan siya ni Ghislaine na ayusin ang sarili dahil masyado siyang natatakot sa mga atake. Isang araw, nagpasya silang pumunta sa bayan para maglibot. Pinuri ni Rodeos ang suot na dress ni Eris, pero isang sapok sa ulo ang nakuha niya bilang ganti. Habang nasa market, abala si Rodeos sa paglilista ng mga presyo ng bilihin para malaman ang value ng pera. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-alok ng special medicine na pampalakas daw para sa 10 babae. Inisip ni Rodeos na ito ang kailangan ng kanyang little guy,
kaya itinala niya rin ito. Noong tinanong ni Aries kung ano ang sinusulat niya, nagsinungaling na lang ang bata na listahan lang ito ng mga bilihin. Pagdating sa library, nag-alok si Aries na bibilhan siya ng libro gamit ang pera ng kanyang lolo. Pero tinanggihan ito ni Rudeus dahil gusto niyang turuan ang bata na huwag maging spoiled at dapat ay sariling pera ang ginagamit sa pagreregalo. Nang lumipas ang ilang araw at bumalik sila sa kanilang nakasanayang klase, napansin ni Rudeus na mas naging maganda ang mood ni Aries simula noong magkaroon sila ng day off minsan sa isang linggo. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Aries ang isang special item na binili niya gamit ang kanyang sariling allowance, bagay na kinumpirma naman ni Ghislaine. Dahil sa takot at hiya, itinago ni Rudeus ang bote sa kanyang likuran at pilit na iniba ang usapan. Pero hindi nagpauto ang matapang na dalaga. Gustong malaman ni Aries kung para saan ang boteng iyon at sa tangkang pagtakas ni Rudeus, hinarang at hinawakan siya ni Ghislaine kaya naman nalaglag ang bote. Sa sobrang taranta ni Rudeus na isalba ang tumapong likido, aksidenteng nadulas ang kanyang dila. Tungkol sa totoong gamit nito isang gamot na pampalakas para sa mga macho. Alam niyo ba kung anong tawag sa gamot na pampalakas ng tuhod? Negro. Kahit anong takas ni Rudeus, huli na ang lahat dahil kiniliti siya ng husto ni Aries para na makuha ang buong sikreto. Makalipas ang ilang linggo, pinanood ni Rudeus ang sparring ni Aries at Ghislaine kung saan nagpakitang gilas ang bata sa pag-iwas sa mga atake. Humanga si Ghislaine at sinabing malapit na itong umabot sa advanced rank na ikinatuwa naman ni Aries habang deadma pa rin ang dalawa sa pagmumukha ni Rudeus. Tuloy-tuloy ang kanilang mga lesson pero hindi pa rin mawala ang init ng ulo ni Aries tuwing nagkakamali siya sa kanyang mga sagot. Gayunpaman, sa magic training ay matagumpay siyang nakapaglabas ng fireball at agad itong ibinalita sa kanyang nanay na si Hilda na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapansin ang presensya ni Rudeus. Pagkaraan ng ilang araw, natapos na rin ni Rudeus ang ginagawa niyang statue ni Roxy kung saan inilagay niya ang bawat maliit na detalye. At kapag sinabing bawat detalye, pati ang mga bagay na hindi dapat makita ay nandoon. Anong tawag sa estatwa na maraming detalye? Statue wow. Habang tinititigan ang kanyang obra maestra, kumatok ang katulong na si Edna para kausapin siya. Sinabi ni Edna na malapit na ang ika-10 kaarawan ni Aries at kailangan nitong matutong sumayaw para sa party pero sa kasamaang palad, si Aries daw ang pinakamalalang dancer na nakita niya. Sa tigas ng katawan nito, daig pa ang semento na bagong buhos. Humingi si Edna ng oras mula sa lesson ni Rudeus para sa dance practice. At dahil gusto rin ni Rudeus ng libreng oras, ibinigay niya ang lahat ng kailangang oras ni Edna kahit na hindi naman siya sawang-sawa sa ugali ni Aries. Kinaumagahan, sinamahan ni Rudeus si Philip sa library at doon niya natuklasan ang mga librong nakasulat sa lingguwahe ng Beast God. Dahil sa kagustuhang matuto, humingi siya ng pahintulot na hiramin ang mga ito. Nagpadala rin siya ng sulat kay Roxy para ikwento ang kanyang buhay sa mansyon at ang plano niyang matuto ng iba pang wika. Ngunit paglipas ng taglamig, tila walang pagbabago sa pagsasayaw ni Aries. Sinabi ni Edna na baka mapahiya lang ang bata sa sarili nitong birthday dahil sa kawalan ng talento sa indak. Pinuntahan ni Rudeus si Aries na nakatambay sa tumpok ng dayami, pero sinipa lang siya nito pababa. Sinubukan niyang kumbinsihin si Aries na bumalik sa practice para hindi ito magsisi sa huli, at kahit labag sa loob ng bata, napapayag din niya ito sa huli. Nag-ensayo silang dalawa. Pero dahil sa bilis at lakas ni Aries, tumalsik si Rudeus sa pader sa tindi ng impact. Habang busy si Rudeus sa pag-aaral ng Beast God language at si Aries naman sa pag-aaral ng etiquette, napagpasyahan ni Rudeus na ibenta ang estatwa ni Roxy sa isang merchant sa halagang 1 gintong barya. Isang gabi, dumating ang package mula kay Roxy na tila amoy na amoy pa ni Rudeus ang bango ng kanyang guro. Sa sulat ni Roxy, nalaman niyang tinuturuan pa rin ito ang manyakis na anak ng isang lord na laging sinusubukang hawakan ang kanyang maliit na peach at silipin ang kulay ng kanyang underwear. Pero ang pinakamahalagang regalo ni Roxy ay ang handmade na textbook para sa Demon God language na siyang kailangan ni Rudeus. Nagpatuloy ang dance practice nila ni Aries at kahit papaano ay nakikita ni Edna na makakaraos din ang bata sa mismong araw ng party. Sa wakas, dumating ang ika-10 kaarawan ni Aries at ipinakilala siya ni Sauros bilang kanyang apo sa harap ng maraming bisita. Anong tawag sa lolo na laging sumisigaw? Lolo Odd Speaker. Sa hudyat ni Sauros, nagsimula ang main event at isang suitor ang lumapit para ayayin si Aries sa isang sayaw na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Isang batang lalaki ang lumapit kay Aries para yayain itong isayaw at kahit pumayag ang dalaga, naging disaster ang simula dahil sa bilis ng kanyang galaw. Nadapa si Aries at sa kasamaang palad ay nabalian pa ng bukong-bukong ang kanyang partner. Anong tawag sa taong laging nababalian ng buto?
Edi, Bonjing. Habang nagbubulungan ang mga bisita na wala raw talagang pag-asa ang batang ito, alam ni Rudeus na kailangan niyang sumaklolo. Lumapit siya, inalok ang kanyang kamay, at sinabihan si Aries na sumayaw sila gaya ng kanilang pinag-ensayuhan. Sa gitna ng kaba at titig ng madla, sinalo ni Rudeus si Aries sa bawat maling hakbang. Pinapikit niya ang dalaga, at sinabing gagamit siya ng charm para maging magaling itong dancer. Pero ang totoo ay ginagabayan niya lang ito sa tamang tiyempo. Sa dulo, naging perpekto ang kanilang indak, kaya naman pati si Sauros ay napabilib at binuhat silang dalawa sa kanyang balikat. Noong gabing iyon, binigyan ni Rudeus sina Ghislaine at Aries ng mga magic wand bilang regalo sa kanilang graduation. Kahit mas gusto ni Aries ang estatwa, tinanggap niya rin ang wand at nagpasalamat gaya ni Ghislaine. Bilang ganti, binigyan ni Ghislaine si Aries ng isang talisman para protektahan ito sa mga evil wolves. Kinaumagahan, habang naglalakad sa mansyon, may nakitang tower si Rudeus at nang umakyat siya, nahuli niya si Sauros na may ginagawang milagro kasama ang isang katulong. Ang bilis talaga ng plot master na ito. Pagkaalis ng katulong, itinuro ni Sauros ang langit kung saan may makikita silang kakaibang planeta o bagay na palaki ng palaki. Hindi rin alam ni Sauros kung ano iyon, kaya nagdasal na lang si Rudeus. Pagkalipas ng ilang buwan, naging advanced rank na si Aries sa Sword God style, at napansin ni Rudeus na ang misteryosong bagay sa langit ay tila banta na sa paligid. Isang araw, naramdaman ni Rudeus na may pinaplano ang pamilya para sa kanyang ikasampung kaarawan. Dito niya rin mas naintindihan ang gulo sa loob ng mga Greyrat family, ang Notos, Boreas, at iba pa. Nalaman niya ang kapatid ni Paul ay isang scum na namumuno sa lahat ng bloodlines, at ang presensya ni Rudeus sa pamilya Boreas ay maaaring magdulot ng maling akala na gusto nilang patalsikin ang kasalukuyang pinuno. Bago ang party, humanga si Ghislaine dahil sa loob ng 2 taon ay 3 lingguwahe na ang natutunan ni Rudeus. Sinabihan siya ni Rudeus na hindi naman kasing useless ng utak ni Ghislaine ang utak niya. Noong gabi ng party, nagpanggap si Rudeus na nagulat at naiyak dahil ramdam niyang welcome siya sa pamilya. Sa sobrang tuwa ni Sauros, nagdeklara ito ng war laban sa ibang Greyrat para gawing head ng pamilya si Rudeus. Kaya naman kinaladkad siya ng mga guard. Niyakap naman ni Hilda si Rudeus at sinabing anak na ang turing niya rito at dapat ay magpakasal na sila ni Aries. Binigyan din siya ng isang napakamahal na staff na tinatawag na Aqua Heresia. Anong tawag sa staff na sobrang mahal at galing sa ibang bansa? Staff imported. Matapos ang saya, ipinaliwanag ni Philip kay Rudeus ang malungkot na nakaraan ni Hilda. Nawala raw ang 2 anak na lalaki ni Hilda dahil sa tradisyon ng pamilya kung saan ang lahat ng lalaking Greyrat ay dapat lumaki sa bahay ng main family head. Ito ang dahilan kung bakit mataray si Hilda noong una. Inalok muli ni Philip si Rudeus na pakasalan si Aries at kunin ang pamumuno sa pamilya Boreas, pero tumanggi ang bata dahil ayaw niyang masangkot sa gulo ng mga nutcases na ito. Samantala, sa kabilang dako, abala si Paul at ang ibang hunters sa pagpuksa sa mga dumaraming halimaw sa gubat. Sa bahay naman, Nina Rudeus, binibisita ni Sylvie ang pamilya habang sina Lilia at ang mga bata ay abala sa paglilinis. Hindi alam ang panganib na dala ng bagay na nasa langit. Nang mapansin ni Paul ang kakaibang kaba sa langit, hindi niya aakalain na ito na ang simula ng malaking sakuna. Sa kabilang dako, sa Dragon Territory, isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa gitna ng apoy ng isang dragon nang hindi nasasaktan. Naramdaman niyang nagtitipon ang mana sa hilaga at nagpa siyang alamin kung ano ito. Maging ang Great Emperor ng Demon World na si Kishirika at ang Lord ng Floating Fortress na si Perugius ay nabahala. Akala ni Perugius ay ito na ang pagbabalik ng Demon God na si Laplas, kaya ipinadala niya ang kanyang tauhan na si Almanfi the Radiant para paslangin ang sinumang kahina-hinala sa pinagmumula ng liwanag. Samantala, nasa labas ng mansyon sina Rudeus, Aries, at Ghislaine. Sinubukan ni Rudeus na magpakawala ng malakas na water spell. Pero laking gulat niya nang mapansin na ang mana sa langit ay hindi sa kanya, kundi isang higanteng enerhiya na bumabalot sa buong mundo. Inutusan sila ni Ghislaine na tumakas agad. Pero huli na ang lahat dahil biglang sumulpot si Almanfi. Muntik nang matangay sa hangin sina Rudeus sa bilis ng bakbakan ni Ghislaine at Almanfi. Nang mapagtanto ni Almanfi na wala silang kinalaman sa gulo, itinago niya ang kanyang espada, pero biglang sumabog ang liwanag. Isang higanting energy beam ang lumitaw at nilamon silang lahat. Pinrotektahan ni Rudeus si Aries, bago sila tuluyang nawala sa kislap ng liwanag. Nagising si Rudeus sa isang puting mundo at nakaharap ang isang kakaibang nilalang na tinatawag na Hitogami Man-God. Akala ni Rudeus ay patay na siya, pero sinabi ng Man-God na nasa loob lang siya ng kanyang isipan.
Ipinaliwanag nito na nagkaroon ng mana cataclysm at na-teleport si Rudeus sa Demon Continent, isang lugar na puno ng mababangis na halimaw. Pinayuhan siya ng man-god na magtiwala sa unang taong makikita niya paggising niya. Anong tawag sa Diyos na mahilig mag-advise pero hindi mo alam kung scammer o hindi? God Vice. Pagmulat ng mga mata ni Rudeus, nakita niya si Ares na tulog sa tabi niya. Pero ang mas nakakagulat ay ang lalaking nakatayo sa harap nila, isang lalaking may pulang hiyas sa noo. Agad na naintindihan ni Rudeus na isa itong Superd, ang tribong kinatatakutan ng lahat. Sa kabila ng takot, pinilit ni Rudeus na maging magalang. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Ruijerd Superdia. Sinabi niyang nasa dulo sila ng Demon Continent at nangakong ihahatid sila pauwi. Ayaw daw niyang madungisan ang reputasyon ng kanyang tribo, kahit na sa totoo lang ay sira na ito sa buong mundo. Nang magising si Ares, halos mawalan ito ng bait sa takot at nagsisigaw dahil sa mga kwentong kakainin siya ng Superd kapag hindi siya natulog ng maaga. Anong tawag sa halimaw na escort? Guide iyan angel. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang mahabang paglalakbay sa mainit na disyerto. Si Rudeus ang taga-supply ng tubig gamit ang kanyang magic, habang si Ruijerd naman ang taga-protekta laban sa mga higanting pawikan at halimaw. Gamit ang kanyang third eye, nakikita ni Ruijerd ang lahat ng panganib sa paligid. Narating nila ang isang baryo pero hinarang sila ng isang guwardiya na ayaw silang papasukin. Hindi ito nagustuhan ni Ruijerd at nagbantang babasagin ang bungo ng guwardya kung hindi sila paparaanin. Natakot ang guwardyang si Rowan para sa sarili niyang buhay, kaya tinawag niya ang kanilang pinuno sa pamamagitan ng telepathy. Ang pinuno ay walang iba kundi si Rokusu, at tuwang-tuwa si Rudeus dahil nagamit niya ang kanyang natutunang demon god language. Nang makita ni Rokusu ang kwintas ni Rudeus, nalaman nilang ito ay bigay ni Roxy, na anak pala ni Rokusu. Nadiskubre ni Rudeus na nasa mismong bayan pala siya ng kanyang guro. Nalaman nilang 20 taon na ang nakalipas simula nang umalis si Roxy, at laking pasalamat ng mga magulang nito nang malamang ligtas ang kanilang anak. Noong gabing iyon, napag-usapan ni Ruijerd at Rokusu kung paano makakauwi ang mga bata. Desidido si Ruijerd na ihatid sila kahit pabawal siyang pumasok sa mga lungsod dahil sa takot ng mga tao sa mga Superd. Ang tunay na layunin ni Ruijerd ay linisin ang pangalan ng kanyang tribo na sinira ni Laplace noong panahon ng digmaan. Ikinuwento niya na niloko sila ni Laplace sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sumumpang sibat na nagpakawala sa kanilang bait at naging sanhi para patayin nila ang sarili nilang pamilya. Ang sibat na dala niya ngayon ay ang kaluluwa ng kanyang anak na nagbuwis ng buhay para basagin ang sumpa. Dahil sa awa at hanga, nangako si Rudeus na tutulungan niya si Ruijerd sa kanyang misyon. Kinabukasan, bago sila umalis, binigyan ni Rowan si Rudeus ng isang talim bilang alaala. Habang naglalakad sa disyerto, aliw na aliw si Ares sa pagpatay ng mga halimaw at pagkain ng karne nito. Pangarap niya raw ang mamuhay sa wild. Pero para kay Rudeus, ito ay isang bangungot. Narating nila ang lungsod ng Rikarisu, pero dahil kilala ang mga Superd bilang dead-end, kailangang magpanggap ni Ruijerd. Kinulayan ni Rudeus ang buhok ni Ruijerd ng asul gamit ang isang makintab na substance para magmukha itong ordinaryong demonyo. Nag-register sila sa Adventurers Guild bilang party na Dead End. Sinubukan ni Rudeus na ipakilala si Ruijerd bilang demonyo ng Superd, pero pinagtawanan lang sila ng mga tao dahil asul ang buhok nito. Para kay Rudeus, success ito dahil hindi natakot ang mga tao. Dahil newbie pa lang sila, isang trabahong paghahanap ng pusa ang ibinigay sa kanila ng isang horsehead na adventurer. Habang nasa isang inn, isang bastos na adventurer ang hinila si Ares at napunit ang butunes ng kanyang robe. Isang malutong na sapok at bugbog ang inabot nito kay Ares. Ginamot siya ni Rudeus at dahil sa hanga ng lalaki, niyaya pa silang sumali sa party nito pero tumanggi si Rudeus. Dahil wala na silang pera o broke na sila, muling nagpakita ang man-god sa panaginip ni Rudeus. Pinayuhan siya nito na tanggapin ang trabahong paghahanap ng pusa dahil ito ang maglulutas sa kanyang mga problema. Kinabukasan, dinala sila ni Ruijerd sa isang kuweba kung saan nakita nila ang pusa na laking gulat nila ay higanti pala. Nadiskubre rin nila na may mga halimaw na nakakulong doon. 3 magnanakaw ang dumating pero mabilis silang napatumba ni Ares at Ruijerd habang ginamitan naman ni Rudeus ng quicksand magic ang dalawa. Mukhang mahihina lang ang mga ito at handa na si Rudeus na interogahin sila para malaman kung ano ang kinalaman nila sa mga nawawalang hayop. Bago pa man makabawi, si Rudeus mula sa pagkakabangga sa pader. Laking gulat niya nang makitang gumulong.
na ang ulo ng leader ng mga magnanakaw, pinaslang ito ni Ruijerd sa isang iglap. Nanginig si Rudeus sa takot at tinanong kung bakit kailangang pumatay, pero sagot ni Ruijerd, parusa iyon dahil sinaktan ng lalaki ang isang bata. Para kay Rudeus, mas nakakasuka ang rason na iyon kaysa sa mukha ni Ruijerd dahil ang pagpaslang ay lalong sisira sa reputasyon ng mga Superd. Sinabihan din siya ni Aerys na ang ugali niyang iyan ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa kanya. Nakiusap si Rudeus na huwag na itong papatay muli. Nalaman niya mula sa dalawa pang natirang magnanakaw na dinudukot nila ang mga alagang hayop para makuha ang reward money. Dahil scam ang tingin ni Ruijerd sa kanila, gusto niya rin silang tapusin pero pinigilan siya ni Rudeus. Nag-isip ng bagong plano si Rudeus. Iminungkahi niya makipag-team up sa mga magnanakaw na ito para mas mabilis silang kumita at makakuha ng mataas na rank sa guild. Muntik nang matuluyan ni Ruijerd ang Reptile Man dahil ayaw niyang makatrabaho ang mga kriminal, pero sinapok siya ni Aerys at sinabing sumunod na lang sa plano ni Rudeus. Napilitan si Ruijerd na pumayag dahil nangako siyang hindi iiwan ang dalawa hanggat hindi sila nakakauwi ng ligtas. Makalipas ang ilang araw, inutusan ni Rudeus ang mga magnanakaw na kumuha ng mataas na rank na quest at ipagpalit ito sa kanila. Habang ipinapakalat ang magagandang balita tungkol sa party na Dead End, nagtungo sila sa kagubatan para sa kanilang pangalawang quest, ang imbestigahan ang isang misteryosong halimaw. Doon nila nakatagpo ang grupo ng batang si Kurt at ang isa pang grupo na pinamumunuan ng isang pigman. Habang nagmamasid, nakita ni Ruijerd na nanganganib ang grupo ni Kurt dahil sa isang higanting gagamba, pero pinigilan siya ni Rudeus na sumaklolo agad. Ang plano ni Rudeus, hintayin na malagay sa matinding panganib ang mga bata bago sumugod si Ruijerd para magmukha itong hero at tumaas ang reputasyon. Ngunit nagkamali si Rudeus. Isang bata ang mabilis na napatay ng gagamba. Sa galit, sumugod sina Ruijerd at Aerys. Tinapos ni Ruijerd ang gagamba habang pinagpira-piraso naman ni Aerys ang isang higanting anaconda. Matapos ang laban, hinarap ni Ruijerd si Rudeus at idiniin ito sa puno. Galit na galit siya dahil pwedeng nasalba ang bata kung hindi siya pinigilan ni Rudeus. Sinabi ni Ruijerd na hindi mapapatawad ang ganoong klasing diskarte. Namagitan si Kurt at sinabing kasalanan nila dahil pinasok nila ang gubat kahit mahina sila. Tinawag ni Ruijerd si Kurt na isang tunay na mandirigma dahil sa pagtanggap nito ng responsibilidad. Maya-maya pa, nakarinig sila ng bakbakan sa malapit at nakitang patay na ang grupo ng pigman. Isang Red Hood Cobra ang salarin. Sa utos ni Rudeus, sumugod sila. Tumalon si Ruijerd ng halos 200 talampakan para hiwain ang ahas, habang si Aerys naman ay tumulong para tuluyang hatiin sa dalawa ang halimaw. Anong tawag sa ahas na mahilig sumingit sa usapan? Cobra yan. Kahit napatay ang halimaw, ramdam ni Rudeus ang bigat ng kanyang pagkakamali at ang tensyon sa loob ng kanilang grupo. Nang mapagtanto ni Aerys na patay na ang serpent, siya ay nagsimulang magdiwang sa kanilang tagumpay. Subalit habang nagbubunyi si Rudeus, biglang sinabi ni Ruijerd na sila ay nabigo. At doon lamang naunawaan ni Rudeus na ang baboy na kanilang inililigtas ay nasawi na. Pagbalik nila sa lungsod, sinalubong sila ng nakakainis na horse-face na lalaki. Ipinagyabang nito na pinilit niyang aminin ng dalawang natalong mandirigma ang lahat at babalik siya sa guild para i-report sila at ipawalang bisa ang kanilang mga lisensya. Alam ni Rudeus na may masamang balak ito, kaya hinamon niya ito at tinanong kung ano talaga ang gusto nito. Ang sagot ng mukhang douchebag, kalahati ng kanilang buwanang kita. Napuno ng galit si Rudeus at iniisip kung bakit palaging sumasablay ang kanyang mga plano. Pero nang hawakan niya ang kamay ni Aerys, alam niyang kailangan niya itong iuwi anuman ang mangyari. Sa isang matinding bugso ng emosyon, ginamit ni Rudeus ang mahika ng kanyang staff na pinilit ang mga ulap na magtipon sa kalangitan. Handang wakas na ni Rudeus ang walang kwentang buhay ng taong ito. Sa gitna ng pagtakbo ng mga tao sa takot, si Ruijerd ay umusad patungo sa lalaki. Iniangat ito ng isang kamay at binalaan na wawakasan ang buhay nito kapag nag-report sa guild. Pagkatapos, sila ay umalis sa lungsod. Nagtataka si Rudeus kung bakit natatakot pa rin sina Kurt at ang kasama nito kay Ruijerd kahit na nailigtas niya sila. Dahil sa kanilang pangamba, nagpasya si Rudeus na umalis na at sumunod si Aerys. Nang gabing iyon, sa disyerto tinawag nila si Ruijerd, lumitaw ito at humingi ng paumanhin si Rudeus dahil sa pagpapadala sa emosyon at tinawag niyang immature ang kanyang mga plano. Sa halip, pinasalamatan siya ni Ruijerd sa pagbuhat ng pasarin. At sinabing nararamdaman na niya ang kanyang determinasyon, ang desperasyon ni Rudeus na protektahan si Aerys. Ipinaliwanag ni Ruijerd na ang pagiging isang mandirigma
ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga kasamahan at minamahal. Kahit hindi niya maibalik ang reputasyon ng kanyang angkan, ipinangako ni Rudard na protektahan sila, at payo niya kay Rudius na ituon ang pansin sa kung sino ang nais niyang ipagtanggol. Muli namang ipinangako ni Rudius na ibabalik ang reputasyon nito, at nag-shake hands ang dalawa bilang tanda ng tiwala. Kinabukasan, nagulat si Rudius nang makita si Rudard na inahitan na ang buhok. Ayon kay Rudard, nakakatakot daw ito para sa iba, habang sabi naman ni Ares, mukha itong classic shiny stain. Naglagay ito ng headband upang takpan ang kanyang third eye. Iminungkahi ni Rudius na magtulungan sila, ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang di pagkakaintindihan. Idineklara niya ang kanilang unang goal, ang marating ang Ashura Kingdom. Makalipas ang ilang buwan, nakarating sila sa karagatan. Tuwang-tuwa si Ares na unang beses makakita ng dagat at gusto niyang lumangoy. Nakilala nila ang kapitan ng isang barko at nang hingin nila ang pasahe patungong Milius Continent, nabigla sila sa presyong lampas 20,000. Habang nag-lunch sa isang inn, sinabi ni Rudius na kahit 50 taon silang maging S-rank, hindi nila ito kayang bayaran. Humingi ng pasensya si Rudard pero pinatahan siya ni Ares sa pangakong gagamitin niya ang kanyang empty head para mag-isip. Iminungkahi ni Rudius na mag-scout muna ng ibang options. Nang gabing iyon, nababahala si Rudius sa kawalan ng paraan, ngunit nang makatulog siya, napunta muli siya sa Heavenly Realm. Humingi ng paumanhin ang Man-God dahil sa naging komplikado ng sitwasyon sa huli niyang payo. Galit na sinabi ni Rudius na lalong kumapangit ang sitwasyon dahil sa kanya. Pero may bagong payo ulit ito, bumili ng pagkain sa isang street vendor at maglakad sa mga back alley. Akala ni Rudius ay isa na namang nakakainis na payo. Pero sinabi ng Man-God na sorpresa ito para kinabukasan. Kinaumagahan nang magkahiwalay sila sina Ares at Rudard ay nagsanay. Sinubukan ni Ares na mag-offense, pero napigilan siya ni Rudard. Nang may napansin itong babae, ginamit ni Ares ang distraction para makaisang sipa. Nasabik siya sa pakiramdam na lumalakas na siya. Samantala, si Rudius ay naglalakad sa mga back alley, nagtatanong kung dapat ba niyang sundin ang payo. Bigla niyang nasalubong ang isang babae na mabaho at namamalimos ng pagkain. Inisip niyang ito na ang hinahanap. Ilang minutong kumakain ang babae at nang matapos, bigla itong lumundag sa kabilang side. Nagpasalamat ito at sinabing sasapat ang kinain para isang taon. Parang giant isopod lang, naisip ni Rudius. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Kishorika, ang Great Emperor of the Demon World. Akala ni Rudius ay isang circus clown na naglalaro lang kaya nakisakay na lang siya at humingi ng pardon. Tiningnan siya ni Kishorika gamit ang isang bagong mata at bigla siyang tinawag na disgusting pervert. Ganti ni Rudius, mas mukha raw itong 5 peso budget sa Cubos. Nang mag-alok si Kishorika ng isang wish, hiningi ni Rudius ang kalahati ng mundo. Sinabi nito na hindi pa niya ito nasasakop. Sa kawalan ng pag-asa, tinanong ni Rudius kung ano ang maibibigay nito. Ang sagot, Demon Eyes. Biglang itinulak nito ang isang eyeball sa mukha ni Rudius. Sa paghiyaw nito, napansin ni Rudius na doble na ang kanyang paningin. Habang nakatingin kay Kishorika na lumulukso papalayo, naroon na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang paglalakbay. Nang makita ni Rudius ang kinabukasan gamit ang kanyang bagong Eye of Foresight, agad siyang nahilo sa pagbabalik. Sa daan, may nabangga siyang lalaki na nagalit at tinawag siyang sleazy ass dahil sa pagsuray-suray. Pero sa halip na magkagulo, ginamit ni Rudius ang wind magic ng mabilis upang iligtas ang buhay ng lalaki mula sa isang nahulog na palamuting galing sa bubong. Nagulat ang lalaki nang maunawaan ang nangyari at tanging pagtitig ang nagawa habang papalayo si Rudius. Parang magic talaga, no? Sa totoo lang, mas madali pa yon kaysa magmano sa mga ninong tuwing Pasko, bulong ni Rudius sa sarili. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Rudius ang pinagmula ng kanyang demon eye. Ibinunyag ni Rudard na si Kishorika ay may 12 mata sa kanyang katawan, habang si Ares naman ay excited at umaasang makita ulit ito. Makalipas ang isang linggo, sanay na si Rudius sa paggamit ng kanyang bagong kakayahan. Sa kanilang sparring, kitang-kita niya ang bawat atake ni Ares. Madali niyang inilaga ng mga sable, pinatumba ang espada, at umiwas sa headbutt nito. Bago pa man makabangon si Ares, napigana niya ito sa sahig. Nang utusan silang tumigil ni Rudard, inabot ni Ares ang kamay para mag-shake, pero hinuli ulit siya ni Rudius bago pa man makasuntok. Umiyak sa hinanakit si Ares at nagtatampurong sabing uuwi na siya. Lumaki ang kumpiyansa ni Rudius at inakala niyang kaya na niyang talunin si Rudard mismo.
Pero nang magharap sila sa kanilang kwarto, ang naging resulta ay ang pagmumukha niyang naipaklap ng husto parang pagpalakpak ko sa nanay mo tuwing Sabado ng gabi. Ay naku, yun ang tinatawag na reality check, aniya habang nangingimay ang panga. Nang gabing iyon, sinubukan ni Rudius ang magtangka na lumabas ng patago. Ngunit nahuli siya ni Rudard at tinanong kung saan pupunta. Ang pambobolang sagot ni Rudius, pupunta raw siya sa brothel. Di sana dala mo yung kapote mo. Anang biro ni Rudard, alam na maliit lang ang arsenal ng binata. Ipinagtapat ni Rudius ang tunay na balak, ibebenta na lang ang kanyang mahiwagang staff. Nagalit si Rudard at sinabing hindi solusyon ang isuko ang sandata at dapat magtulungan sila. Ipinagtapat ni Rudius na 1 linggo na silang stranded at ang tanging opsyon na lang ay magpasingit sa isang smuggling operation. Doon ay dumating si Galas, ang lalaking kanyang iniligtas kanina. Nagpakilala ito at nagpasalamat at nag-alok ng tulong. Samantala, sa parehong bayan, dumating si Roxy kasama ang 2 adventurer sa paghahanap sa pamilya ni Paul. Habang ang kasamang si Ellie na Lisa ay nambobola ng mga lalaki, naiinggit si Roxy sa kanyang flat na katawan. Nag-decide siyang magtanong-tanong sa bayan at nabalitaan niya ang tungkol sa isang grupong tinatawag na Dead End, isang mapanganib na paryente raw ng mga spurred mula sa Demon Continent. Akala ko ba Dead End? Bakit parang traffic sa EDSA ang hype? Aniya sa sarili. Kinabukasan, habang naglalakad si Roxy sa beach, nakita niyang nagsasparing sina Rudard at Aries. Nakilala niya agad ang grupo sa spear ni Rudard at sa buhok ni Aries. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Rudard ang presensya ni Roxy at na-distract ito ng saktong sipain siya ni Aries. Tumakbo palayo si Roxy nang hindi namamalayang muntik na niya makasalubong si Rudius sa isang back alley. Makalipas ang 1 araw, tumulong si Galas para makatawid sa dagat ang grupo sa pamamagitan ng isang smuggling operation. Ang kapalit, kailangan nilang tumulong sa paglaya ng mga smuggled na kalakal. Habang nasa biyahe, na-imagine ni Rudius ang magagandang senaryo sa isang desert island kasama si Aries, pero ang totoo, inantok at sisik lang ito sa buong biyahe. Inubos ni Rudius ang oras sa paggamit ng healing spell para dito. Nang makarating sa Milis Continent, umasa si Aries na hindi na muling sasakay ng barko, pero sinabihan siya ni Rudius na kailangan pa nilang tumawid patungong Central Continent. Ipinahatid niya muna si Aries at nagpunta sa isang lihim na hideout ng mga smuggler, kung saan may nakita siyang malaking aso at isang beast girl na umiiyak sa loob ng kulungan. Inabot nito ang kamay para humingi ng tulong, pero tiningnan lang niya sa malayo bago ito ipinagpatuloy ang paglalakad. Nang makita niya si Rudard nakakulong, sinubukan niya itong palayain, pero sinabi nito na may mga nakakulong na beastskin na bata roon, at isa sa kanila ay, doon nag-iwan ng suspense ang kwento, habang unti-unting lumalalim ang kanilang pakikipagsapalaran. Nang malaman ni Rudius na ang mga bata ang kalakal, na dapat nilang palayain, nagpasya si Rudard na dapat silang iligtas lahat. Biglang may lumitaw na smuggler at inutusan silang umalis, pero sinabi ni Rudard kay Rudius na hindi niya pahihintulutang madumhan ang mga kamay nito. Dapat malinis ang mga iyon para maprotektahan si Aries. Pinalaya ni Rudius si Rudard at ang nakakatakot na mukha nito ay nagpaatras sa smuggler. Parang nakakita ng multo sa kwarto tuwing madaling araw. Anang biro ng narrator. Dinurog ni Rudard ang smuggler habang hinanat naman ni Rudius ang mga beastskin. Nang makita siya ng mga bata, nanggigitata ang mga ito sa takot sa kanyang itsura. Inilapag niya ang kanyang staff para magpakalma. Maya-maya ay lumitaw si Rudard at tapos na ang laban. Sinubukan ni Rudius magsalita ng beast language at inanyayahan ang mga batang babae na sumama. Pangakong dadalhin sila sa pinakamalapit na village. Paglabas ng hideout, nakita ni Rudius na patay na lahat ng smuggler. Biglang may narinig na meow, isa sa mga batang beastkin ang nagreklamo. May nakalimutan daw silang aso sa ilalim. Para maging maginoo, nag-volunteer si Rudius na bumalik. Nang matagpuan niya ang aso, may barrier na pumipigil. Tiningalan niya ang kristal sa itaas at tinirador ito ng bato. Pinalaya ang aso at agad itong sumampa sa kanya. Ang lambot ng fur parang unan sa bahay ni Lola, sabi niya habang hinihimas ito. Biglang may lumitaw na lalaki sa labas ng selda. Bago pa makareact si Rudius, pinasabog nito ang hangin na para nagluwag ang lahat ng buto sa katawan niya. Ipinagmalaki ng lalaki sa kanyang chief na nahuli niya ang isang smuggler. Amoy ng chief ang pamilyar na amoy at sinundan ito habang inutusan ng lalaki na dalhin si Rudius pabalik sa village. Binalaan si Rudius na ikukulong siya ng habang buhay. Makalipas ang ilang araw sa kulungan, sinubukan ni Rudius
kumbinsihin ang babaeng beast guard na inosente siya pero binuhusan lang siya nito ng maruming tubig at tinawag na deviant. Kinabukasan, napansin niya ang dalawang jiggling balls ng guard pero binuhusan ulit siya. Parang torture to ah, mas masahol pa sa pagpapatugtog ng mahinang volume ang kapitbahay, aniya sa sarili. Isang linggo ang lumipas, may bagong preso. Nagpakilala si Rudius bilang veterano ng kulungan. Biglang uminit at umusok na susunog ang village. Nahulog ang isang nagbabagang tilamsik sa kutson at nagliyab ang kulungan. Ginawa ni Rudius ng susi ang isang bato at pinalaya ang sarili. Tumakbo sila palabas at nakita ang mga smuggler na umaatake sa village. Habang nasa tulay, narinig ni Rudius ang iyak ng mga beast girl. Hindi niya ito matiis. Ginamit niya ang quicksand magic para mahuli ang isang smuggler at tinapakan niya ang mukha nito. Pagkatapos, pinagsama-sama niya ang malamig na hangin sa kalangitan at pinauulanan ang apoy. Nang malaman ng mga kalaban na may Meiji, pinagbabato siya. Sumugod ang isang beastman at pinatay ang dalawa. Ipinagtapat nito kay Rudius na may mga nakapturong kamag-anak pa sila at humingi ng tulong. Bago makaalis sa mga smuggler, tinrap ni Rudius ang mga ito sa quicksand at pinatay sila ng beastman. Biglang lumitaw si Galas kasama ang isang batang beast girl. Ipinagmalaki nito na ginamit nila sina Ares at Rudard bilang distraction. Alam ko na may mali, sagot ni Rudius. Ipinagtapat ni Galas na decoy lang sila at itinaas ang espada para patayin ang bata. Sumugod ang Beastman, pero mabilis na napatay ni Galas ang dalawang Beast Warrior at sinugatan si GS. Ipinagmalaki ni Galas na siya ay isang North Saint at hinamon si Rudius. Ayaw munang sumabak ni Rudius, pero nang humingi ng tulong ang batang babae, sumugod ang aso at kinagat ang braso ni Galas. Sinapian ni Rudius ng hangin para mapalayo ito. Ngayon ka lang umaksyon, parang naghintay pa ng commercial break, anang narrator. Walang choice si Rudius kaya hinamon niya ito. Ginamit niya ang Eye of Foresight at pinagbato si Galas, pero lahat ay inilaga nito. Nang makaisang suntok, nagsumon si Rudius ng mga bato sa daanan. Akala niya mananalo na siya, pero mabilis si Galas at tinuhog ang kanyang binti ng kutsilyo. Habang sugatan si Rudius, sinubukan siyang patayin ni Galas, pero hinarang ng aso ang blade. Naghagis ng buhangin si Giz sa mukha ni Galas, at sinabayan ito ni Rudius ng malakas na wind blast mula sa kanyang staff. Sumabog ang paligid, at nang matapos, patay na si Galas. Nanghina si Rudius at nawala ng malay. Kinabukasan, ginising siya ng aso at natagpuan niya sina Ares at Rudard sa tabi niya. Nasa bahay ng chief siya. Humingi ng tawad sina Giz at ang Beast Girl. Handa raw silang tanggapin ang parusa. Pero ang sinabi ng chief, salamat sa pagligtas sa aming kamag-anak. Iyon ang gusto marinig ni Rudius. Nang magtanong siya kay Ares kung bakit ang tagal nila, ipinaliwanag nito ang lahat. Makalipas ang ilang araw habang nagtuturo si Ares ng wika sa mga Beast Girl, napansin ni Jay ang singsing nito. Nang sabihin ni Ares na regalo ito ni Giliin sa kanyang ika-10 kaarawan, biglang natahimik ang lahat ng Beast People. Ipinagtapat ni Giz na akala nila patay na si Giliin, na iniwan nito ang tungkulin na bantayan ang kagubatan at ang Sacred Beast. Tinawag pa itong disgrace. Nagalit si Ares at sinundan ito, at ipinagtanggol ang kanyang master, na siyang pinakarespeto niya sa lahat nang umiyak. Si Ares, pinatahan siya ni Rudius sa pagsasabing iba ang Giliin, na nakilala nila sa Giliin na alam ng Beast People. Naging curious si GS at tinanong kung naging kapuri-puri nga ba talaga ito. Oo, nirerespeto ko rin siya, sagot ni Rudius ng buong pagtatapat. Kinabukasan, nakilala ni Tona at Tersina si Ares. Ipinagtapat ni Tona na kapatid niya si Giliin. Ikinuwento ni Ares kung paano ito naging kanyang guro sa swordsmanship, palaging sumasaklolo sa oras ng pangailangan at nagturo sa kanya ng daan ng espada. Parang nanay ko lang na nagtuturo mag-budget ng baon, pero mas nakakatakot yung espada, dagdag ng narrator ng pabulong. Dahil dito, nakiusap si Tona na maturuan din siyang gumamit ng espada. Nakita ni Ares ang determinasyon sa mga mata nito at pumayag. Mula noon, madalas na silang mag-sparring at kitang-kita ni Ares ang bawat open sa ni Tona. Habang pinapanood ito ni Rudius mula sa malayo, lumapit si Giz at ikinuwento na ayaw talagang matuto ng swordsmanship ni Tona dati. Nagtaka ito kung totoong master ni Ares si Giliin. Oo, at Sword King pa nga siya, sagot ni Rudius. Estudyante ko rin siya sa magic, at natuto pa ng reading, writing at arithmetic. Hindi makapaniwalang tumango si Giz, pero sinabi ni Rudius na nagbabago talaga ang mga tao. Lumipas ang mga buwan, at patuloy ang pagsanay ni Ares at Tona. Kitang-kita ang pag-unlad ni Tona, at tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang pagtutuos. Nang dumating ang gabi, napansin ni Tersina na malapit nang matapos ang rainy season.
Nasabik si Aries na makakalakbay na ulit sila nang makiusap si Tona na manatili na lang sila magpakailanman. Malungkot na sinabi ni Aries na kailangan niyang umuwi at aalis talaga sila pagkatapos ng ulan. Samantala, nagmamalaki si Rudius sa kanyang pangangatawan at inakalang gumaganda na ang kanyang figure. Habang kinakaluskos niya ang Sacred Beast, biglang dumating ang Beast Girl at sinabing tumigil na siya sa pagiging horn dog. Ay naku, nahuli pa sa akto. Parang bata na nahuling nangungopya sa exam. Anang biro ng narrator? Dumating si Tersina at sinabing nag-aaway sina Tona at Aries nagsuntukan at gumulong pa sa lupa. Nang mahiwalay sila, ipinaliwanag ni Tersina na nagsimula ito kay Tona dahil ayaw nitong umalis si Aries. Nang gabing iyon, pinilit ni Tersina na mag-apologize si Tona pero ayaw nito. Ipinagtapat ng ama na aalis na nga raw kinabukasan. Dahil sa katigasan ng ulo ni Tona, ikinuwento ni Gis ang nakaraan. Si Gillian ay walang kwentang mag-ispadahan noon. Ayaw magsalita ng maayos at basagulero. Wala talagang may gusto sa kanya. Kaya nang may dumaan na wandering swordsman, ibinigay na lang namin siya pag-amin nito. Ngayon, pinagsisisihan ni Gis ang pag-give up kay Gillian at sana ay naintindihan niya ito ng mas maaga. Gusto mo rin bang magkaroon ng pagsisisi? Tanong nito kay Tona. Sa kabilang dako, sinasabihan ni Rudius si Aries na diretsyo na sila sa milis at hindi na makakabalik pa. Biglang may narinig na ingay, sa labas sina Tona at Tersina pala. Alam na ni Rudius ang dahilan kaya nagpa siyang maglakad-lakad muna. Nang pumasok ang dalawang Beast Girl, hinanap nila si Aries. Humingi ng tawad si Tona sa pagiging makasarili at pinatawad naman ito agad ni Aries. Ibinigay ni Tersina ang isang minanual na wooden figure na kahawig ni Aries. Kinabukasan, handa nang umalis ang grupo. Nagpasalamat ang chief kay Rudard sa pagbabantay sa kanila sa buong rainy season. Kailan pa sila naging best buds? Nagtatakang bulong ni Rudius. Sinabihan siya ng chief na laging welcome sa kanilang village. Habang nagpaalam, umiyak si Aries at mga Beast Girl at nangako siyang babalik. Biglang lumitaw si Gis at hinamon si Aries ng isang laban. Gusto raw niyang makita ang swordsmanship na itinuro ni Gillian. Sabik na tinanggap ni Aries ang hamon. Tumakbo ang dalawa patungo sa isa't isa at nag-cruise ang kanilang mga espada. Sa isang kisap mata, sumigaw si Aries na natalo siya. Anong nangyari? Parang blink lang, wala na. Nagulat na sabi ni Rudius. Sinabi ni Gis na welcome siya sa village at pakisabi rin ito kay Gillian. Sa susunod, ako ang mananalo, sabi ni Aries. Hindi pa ring maintindihan ni Rudius ang nangyari. Pero nagpaalam na sila nang may panghihingi. Nang umaandar na ang kanilang wagon, biglang sumakay si Gis. Nakalaya ako sa kulungan pare, pwede makisabay. Pagbibiro nito, lumipas ang mga araw habang naglalakbay sila sa mga bundok at kagubatan hanggang sa makarating sa kabisera ng holy country ng Milis. Nagpaalam si Gis at sinabing magkikita pa sila. Puntahan mo ang Adventurers Guild. Paalala nito kay Rudius bago umalis. Naglibot muna sila sa bayan at ng gabi ay nag-check-in sa isang inn. Sa kanilang strategy meeting, masayang sinabi ni Rudius na nasa human territory na sila sa wakas. Iminungkahi niya na manatili muna roon habang nang magtaka si Aries kung bakit kailangan pa nilang magtrabaho, ipinaliwanag ni Rudius na kailangan nila ng pera para sa susunod nilang barko. At isa pa, gusto kong itaas ang reputasyon ng Spurs sa parehong oras. Aniya habang ipinakita ang isang maliit na figure ni Rudard. Ipinlanong ibigay ito sa bawat taong kanilang matutulungan bilang simbolo ng pagbabago ng imahe ng Spurs. Parang business card, pero mas nakakatakot. Anang biro ng narrator. Iminungkahi ni Rudius na magpahinga muna sila kinabukasan at samantalahin niya ito para mag-mass produce ng figures at sumulat ng sulat para sa pamilya. Nang tinanong niya kung ano ang plano ng dalawa, sabi ni Aries na mag-goblin slaying siya. Alam kong ang masaslay lang dyan ay yung mukha niya, bulong ni Rudius habang sumang-ayon naman si Rudard. Kaya ko yan mag-isa, pagmamatigas ni Aries. Parang epitaph na yan sa monumento mo, sagot ni Rudius sa isip. Kinabukasan. Habang sinusubukan ni Rudius na buuin ang sulat para kay Paul, may nakita siyang lalaking may dinadala at hinihila ang isang bata. Bakit parang ang daming kidnapper sa mundo? Parang mga nagtitinda lang ng insurance, hindi mo alam saan nanggagaling, aniya sa sarili. Kahit na gusto niyang iwasan ng gulo, naalala niya ang kanilang rule. Huwag kailanman pabayaan ang isang bata. Kaya't tinrak niya ang lalaki. Nakita niya itong pumasok sa isang abandonadong simbahan at doon niya natuklasang marami pala sila. Paano ko kaya ililigtas ang bata? Habang naghahanap ng paraan, may nasalubong siyang crate at nakakita ng maliit na piraso ng damit. Nang malaman ng mga kidnapper na may intruder, tumawag sila ng backup. Wala na, labas na to, anya, at nagpakita na siya.
Tinawag niya silang isang grupo ng kahiyahiyang mga kidnapper. Takot ang mga lalaki at tinanong kung sino siya. Ako si Ruwerd ng Dead End. Sagot niya nang may pagmamalaki. Nang pagtawanan siya at sabihang mag-goof off na lang sa ibang lugar, dinurog niya sila sa isang mabilis na atake. Nang tingnan niya ang bata, mukhang pamilyar ang itsura nito. Biglang dumating ang 3 pang kalaban mga babae. Nang makita nilang bagsak na ang mga kasamahan, nataranta ang mga ito. Habang kumikilos si Rudius, nahagip ng kanyang mata ang isang piraso ng underwear. Hala, underwear! Pagkamangha niya na ikinadiri ng mga babae, isang babae ang umatake at madali itong inilaga ni Rudius. Pero hindi niya mapigilang mapatingin sa kanyang jiggling assets. Parang jelly sa refrigerator yan, no? Anang narrator. Sumugod ang isa pang babae na may water ball pero na-repel ni Rudius. Habang nagpapatuloy ang laban, lalong napansin ni Rudius ang laki ng dibdib ng unang babae. Deviant ka, sigaw nito sa galit. Biglang dumating ang kanilang leader lasing at pabarabara. Pamilyar ang kilos nito. Nang maghanda ito, mabilis na sumugod at napari ang atake ni Rudius. Kinabahan si Rudius at ginamit ang mud magic para ikulong ito. Pero gumapang ito papalapat, iniiwasan ng bato at hangin. Nang putulin ito ang pader ni Rudius, umilag siya. Sa kalituhan, nahulog ang panty na dala nito. Rudy, bulong ng lalaki. Doon napahinto si Rudius. Rudy, iyon lang ang tawag sa kanya ng kanyang ama. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Kahit halos hindi na makilala, naalala niya, ito si Paul, ang kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, nasa isang bar na sila. Ramdam ni Rudius ang mga titig ng mga tao, pero ang mata niya ay nakatuon sa 2 very ripe melons na kasama ng ama. Mabuti nang makita kang buhay, sabi ni Paul. Nagtaka si Rudius kung bakit nandito ito. Hindi mo ba nakita ang mga mensahe ko? Tanong ni Paul. Nagulat si Rudius. Anong ginawa mo nitong nakaraan? Galit na tanong ng ama. Ikinuwento ni Rudius ang kanyang pakikipagsapalaran, pero lalong uminit ang ulo ni Paul. Sinabihan siya nitong nag-goof off lang siya sa loob ng 1 taon at kalahati. Nang magtanggol si Rudius, sinabi ni Paul na dapat ay naghanap siya ng ibang biktima ng disaster habang nasa Demon Continent pa siya. Marami akong iniisip. Pagtatanggol ni Rudius, wala kang kwenta. Ang dami-daming oras, inubos mo sa pagtulong sa demonyo. Sigaw ni Paul. Akala mo ba bakasyon to, pakikipag-adventure sa isang cute, mayamang babae? Sumiklab ang galit ni Rudius. Wala akong kaalam-alam sa nangyari. Hindi ka sumulat ng kahit isang sulat kasi takot ka maistorbo ang love affair mo kay Eris. Paratang ni Paul. Hindi sumulat kasi hindi ko naisip. Hiyaw ni Rudius na puno ng sama ng loob. Nang subukang pakalmahin ng babaeng kasama ni Paul ang ama, inakala ni Rudius na may affair ito. Wala kang karapatang mag-lecture sa akin tungkol sa babae. Alam ba ni nanay at ni Lilia na may bago ka ng chick? Baka naman dagdag na naman ang anak mo. Sinapak siya ni Paul. Dumaan ka ba sa Zanport? Singhal nito. Wala siyang pakialam at sinubukan niyang gumanti. Inilagan niya ang sipa ng ama at nakita niya ang susunod na galaw. Ibinato niya si Paul sa bubong. Bago pa makabawi ito, sinimulan niyang suntukin ito ng paulit-ulit. Ibinubuhos ang lahat ng hinanakit. Wala akong kasalanan. Biglang may babaeng humila sa kanya. Tigilan mo ang papa ko. Iyak nito. Nakilala niya agad ito ang kanyang kapatid na babae. Naramdaman niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Wala akong ginawang mali, aniya sa sarili. At mabilis na umalis. Gustong lumisan agad sa bayan. Pero hinabol siya ni Paul. Ipinagtapat nito na lahat sa kanilang village ay naapektuhan ng disaster. Nag-iwan ako ng mensahe sa Adventurers Guild sa Zanport. Kasalanan ko kung hindi mo nabasa. Pero maraming namatay habang nag-e-enjoy ka sa daan. Sigaw nito. Kahit si nanay at si Lilia, nawawala. Itong search and rescue squad na to para hanapin ang lahat ng na-teleport. Nang magtaka si Rudius kung bakit sila nang kidnap, ipinaliwanag ni Paul ang iba sa kanila. Inalipin na. At doon, sa mga huling salitang iyon, naunawaan ni Rudius kung sino talaga ang batang kanyang nakita sa simbahan. Nang makauwi si Rudius sa inn ng gabing iyon, kitang-kita ni na Aeris at Rudard ang pamamanglaw sa kanyang mukha. Nang tanungin siya ni Aeris, ipinagtapat niyang nandito pala sa lungsod ang kanyang ama. Siguro ang old fart na, yun ang dahilan kung bakit malungkot ka. Anang sabi ni Aeris, handang humanap ng away pero pinigil siya ni Rudard. Ikaw na ang umalalay sa kanya, payo nito. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalangan, niyakap siya ni Aeris ng mahigpit. Nandito lang ako para sa'yo, malambing na sabi nito, parang mainit na pandesal sa umaga.
di ba? Laging nariyan, dagdag ng narrator na may pangingibir. Kinabukasan habang nag-aalmusal, naramdaman ni Rudius ang presensya ng kanyang ama. Nang mapansin ni Aries ang kanyang pagkabahala, agad nitong inusisa kung sino si Paul. Nang malamang ama niya ito, sinabihan nitong, "Scram!" Subalit ginago pa siya ni Paul, na nagsabing nagtatago raw si Rudius sa likod ng babae. Muntik nang masuntok ni Aries ang matanda, pero pinigilan siya ni Rudard. "Hayaan mo silang dalawa, anito." Kahit na galit si Aries, ipinaliwanag ni Rudard na hindi perpekto ang mga ama, at ang mahalaga ay buhay ang anak niya. Nang nag-iisa na silang dalawa ni Paul, nagsimula ito sa pagsabing kahanga-hanga si Rudard. "Bakit ka na parito?" Tanong ni Rudius, humingi ito ng paumanhin. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad," anang Rudius. "Para sa akin, parang laro lang ang lahat. Natural lang na magalit ka." Pero para kay Paul, masyadong madali raw ito para sa kanya dapat daw ay ginawa ni Rudius ang lahat ng makakaya. "Madali lang ang naging buhay ko," amin ni Rudius. Tinanong niya kung ano ang laman ng sulat. Ipinagtapat ni Paul na ang mensahe ay maghanap sa hilaga ng Central Continent para sa kanilang pamilya. "Ano ang balak mo ngayon?" tanong ni Paul. "Ihahatid ko si Aries sa kanyang tahanan," sabi ni Rudius. Kahit na wala na raw ang bayan at ang mga tao, ipinasiya ni Rudius na magpatuloy pa rin. "Maghahanap ako ng ating pamilya pagkatapos," dagdag nito. Nang subukan niyang tumayo, pinalundag siya ng innkeeper. "Tingnan mo ang mukha ng ama mo," anito. Doon niya napansin ang mga luha sa mga mata ni Paul. Naalala niya ang ekspresyong iyon, nakita niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Noong araw na matapos niyang talikuran ang mundo, tinalo niya ang kanyang kaibigan sa isang video game. At nang magbiro ito na gusto raw nitong maglaro maghapon, nagalit si Rudius at itinulak ito. Mula noon, hindi na ito bumalik. Alam niyang sobra ang kanyang reaksyon, ngunit hindi man lang siya humingi ng tawad. Ngayon, nakita niyang iba si Paul, humahanap ito ng paraan para humingi ng paumanhin. Kaya't iminungkahi ni Rudius na magkunwaring walang nangyari kahapon, na hindi sila nag-away. "Ilabas mo ang mga braso mo at lumuhod ka," utos niya sa ama. At pagkatapos, lumundag siya sa yakap nito. "Namiss kita," bulong niya. "Wala ka bang sasabihin sa akin?" Nag-iiyak na sagot ni Paul, "Namiss din kita. Akala ko patay na kayong lahat." Habang nagkakayakap, humingi ito ng tawad. "Nagulat ako, umiiyak pala ang tatay ko," naisip ni Rudius. Pagbalik sa inn, tinanong ni Rudius kung may bagong kapatid na ba sila. "Wala na, parang baril kong ubos na ang bala mula nang maipanganak ang kapatid mo," biro ni Paul. Biglang sumulpot si Aries na may pasa sa mata. "Anong nangyari?" Gulat na tanong ni Rudius. "Yun lang ang paraan para mapatahan siya," paliwanag ni Rudard. Nang makita ni Aries si Paul, nagtaka ito kung bakit nandito ang loser na iyon. Ipinagtapat ni Rudius na nag-ayos na sila. "Pareho lang kaming tao," sabi niya. Nag-apologize muli si Paul at sinabi ni Rudard na worth it daw ang lahat dahil nagkabati sila. Parang telenovela, no? Away-bati, tapos iyakan. Kulang na lang ng commercial break, anang narrator. Pagkatapos gamutin ni Rudius ang mata ni Aries, iminungkahi niyang magkaroon ng pangalawang strategy meeting. Nagbago na raw ang sitwasyon. Madali na lang ang pagtawid sa Central Continent, anya. Ipinagtapat niya kay Aries na wala na ang kanilang hometown at nawawala ang lahat, pati si Ghislaine. "Handa na ako," matatag na sagot ni Aries. Iminungkahi ni Rudius na umalis na sila kinabukasan. Maaga palang kinahapunan, handa na silang lumisan. Ayaw siyang tingnan ang kapatid niyang si Norn. "Pahalagahan mo ang iyong kapatid," paalala ni Rudard. Habang umaandar na ang kanilang sasakyan, dumating si Gis, ang matagal ng kaibigan ni Paul. Ipinagtapat nito na pupunta ito sa isang malaking kagubatan. "Naging inspirasyon siya para sa akin," sabi ni Paul pag alis nito. Pagkatapos, sinabi nito sa mga kasamahan na nagbabago na ang plano simula ngayon at kailangan nilang maghanda para sa isang pagpupulong. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy sila sa paglalakbay. May nasalubong silang isang ugly bum na nagpakilala bilang si Rodriguez, ang mag-aaral ng Northgard. Hinamon nito si Rudard at tinanggap naman ito. Sa isang iglap, napuruhan na ang mukha ng hambog, parang nadali ng mama sa sungkaan. Komento ng narrator. Pagkatapos gamutin ni Rudius ang sugat nito, humiling ito ng isa pang laban. Nang dumating ang gabi, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, puno ng bagong pag-asa at mga hamon sa hinaharap.